Mapagpalang araw po. Ah, dito po sa Channel 7, oo, tama, Channel 7, yung January 6, 2026, sa balita ni Maris Somali, dito po sa Quiapo, Manila. Ako, tingnan lang po natin, tsaka natin titignan ng Biblia para wala tayong o hindi tayo nag-iimbento, kundi kung ano yung makikita natin at makikita natin sa Biblia. Okay? Ganito lang po yan. So mga kapuso, nandito po tayo ngayon sa Barangay P93 dito sa Quiapo. At ito pong nangyayari nito ay bahagi po ng barangay visitation ng Jesus Nazareno. So replika po ito ng buong Jesus Nazareno na dinadala sa iba't ibang mga barangay dito sa Quiapo. P16 na barangay districts po dito sa Quiapo na iniikutan po itong poon. At isa po sa mga layon ng pag-ikot na ito ay para yung mga vulnerable sector ng mga deboto ng Buong Nazareno na hindi na kaya na pumunta sa Panginoon Grandstand para dumalo sa pahalik o di kaya ay hindi na rin kaya na makasali dun sa posisyon o yung traslasyon mismo sa darating na Biyernes ay maaari pa rin makalapit sa poon. At especially yung mga may sakit, yung mga senior citizens. So dito po, pag dinala po ang mga puon sa barangay, ay nagagawa po nilang magpaalit at nagagawa pa rin nilang kumain at makapanalangin ng malapitan sa puon. So, isa rin po ito sa paraan para ma-ease din yung matinding traffic and yung magiging dagsa ng mga deboto sa Panginoon Grandstand para sa pahalik. And at the same time, masiguro na kung hindi naman kaya ng mga vulnerable sector na ito na pumunta sa buong Jesus Nazareno, ay sila na mismo ang pupuntahan ng poon. So, abangan niyo po ang kabuuan ng aking ulat mamaya sa 24 oras. Yan po muna ang latest sitwasyon mula pa rin sa Quiapo. Ako po si Marie Zumaling nag-uulat para sa GMA Integrated News. Sa mga kapuso, nandito po tayo ngayon sa So, napanood po natin si Maris Umali ng GMA 7, yung kanyang balita ng January 6, 2026, yung buhat-buhat nila yung replika. Sabi niya replika. Ang napakarami pong replika niyan. Iba-ibang chapter ang mga replika na yan. Kaya sa piyesta sa 9, mayroong replikang malaki, may replikang maliit. Iba-iba. Ay, kung inyo po mapapansin, buhat-buhat nila sa kanilang balikat. Sabi ni Maris, nililibot nila sa mga barangay para yung walang kakayan magpunta sa Luneta o magpunta sa Quiapo, doon sa barangay na lang nila magpunta para sila po ay makapanalangin. Sabi niya, ibig sabihin, dadalanginan nila yung rebulto.
Eh, nung gagawin mo sa rebulto, natural, dadalanginan, punasan, yung kanyang paa, kaya, bahala na kung saan nyo pinupunas, yung sa kamay, sa krus, o sa mukha. Yung walang kakayahan, sabi ni Maris, umali. Po, ang pagiging religyoso, hindi po masama yan. Mabuti yan. Pero yung kung ginagawa mo at pagbabatayan mo yung Biblia, kung magkalaban yan, doon lalabas na masama. Alin bang tama? Yung turo ng Biblia o yung turo ng simbahan? Siyempre, kapag sinabi mong isa kang simbahan o sabi mo ng iglesia, ano man ang pangalan ng inyong simbahan, kailangan ang aral, kailangan nakadepende sa Biblia. Pero kung ang aral ay nakadepende sa mga tradisyon, yung mga minanang tradisyon, kinalakihan. O, kailan ba dumating dito yung unang Nazareno? Alam ko, nasa 1500s. Year 1500s. Nung, sabi nga, yung si Magellan, ang nakadiscovery ng Pilipinas, sila yung nagdala ng reliyon. Sabi nila, sila nagdala ng Kristyanismo sa Pilipinas. Pero kung magbasa ka po ng Biblia, ang totoong Kristiyano, hindi niya ginagawa yung napanood natin sa GMA, yung nagbubuhat ng imahen. Hindi gagawin yan ng mga tunay na Kristiyano. Kasi lihis nga sa Biblia, kapag Kristiyano ka, yung nasa Biblia ang pinaninindigan mo. Kahit nasabihin mo pang kung ano na. Basta ang totoong Kristiyano, kung ano po yung nakatala sa Biblia, dapat yan lang po susundin natin. Halimbawa, napasin nyo dito sa balikat, binubuhat nila. At mapapasin nyo po, mabigat yan eh. Mabigat yan. Sa Biblia pa, mayroon nakalagay ng ganyan. Meron tayong babasahin ha. Tayo po wala tayong personal dyan, atake. Ito, Biblia ito po, amen. Ang Biblia ng mga pastor. Meron nakalagay dito sa Isaiah 45. Sa nakalagay dito ay ganito po. Sa 12, ako ang lumikha ng buong daigdig, pati ang taong do'y tumatahan, maging ang mga kalangitan, ako ang nagladlad, ako ang may kapangyarihan sa araw, buwan, at mga bituin. Ito po yung sinabi ng Diyos. Salita ng Diyos ito, siya po yung nagsasalita. Siya po ang lumikha ng lahat ng bagay. Ngayon, pagdating po sa verse 20, ang sabi niya pa, sinabi ni Yahweh, ali kayong lahat ng mga natitirang buhay mula sa lahat ng bansa, kayong mga mangmang na nagpapasan ng mga imahing kahoy at dumadalangin sa mga Diyos-Diyosan na hindi makapagliligtas. Ang mga taong ito ay walang nalalaman. Anong sabi ng Diyos sa mga mamamasan ng imahing kahoy? Mangmang. O nakita nyo po yung video? Di ba pasan-pasan po nila yung imahen o replika na gawa sa kahoy? Natin sinasabi nilang Jesus Nazareno.
Dito po pala sa panahon ni Isaias, sinabi ng Diyos, yung mga nagdadala, nagpapasa ng imahe sa kanilang balikat, ang tawag ng Diyos sa kanila ay mga mangmang. Ulitin natin. Sinabi ni Yahweh, o Diyos na pinagsasalita, hindi po ako. Ali kayong lahat ng mga natitirang buhay mula pa sa lahat ng bansa. Kayong mga mangmang na nagpapasan ng mga imaheng kahoy. Di ba imaheng kahoy ang nakikita natin yan? Na binabalita ni Maris Sumali ng GMA 7? Imaheng kahoy po yan. At dumadalangin sa mga Diyos-Diyosan na hindi makapagliligtas. Ano sabi ni Maris? Kaya nililibot sa barangay, sa bawat barangay, para yung hindi pwedeng pumunta ng Quiapo, hindi pwedeng pumunta ng Luneta, kahit dyan man lang, makapanalangin sila sa imaheng kahoy na yan. Yun ang sabi ni yung mga deboto, sabi ni Maris. Ang tawag po pala dyan, Diyos-Diyosan. Kumbaga, kung meron totoong Diyos, meron namang peking Diyos. Ano yon? Diyos-Diyosan. Yan po yung mga gawa sa kahoy. Yan. Anong sabi niya? At dumadalangin sa mga Diyos-Diyosan na hindi makapagliligtas. Ang mga taong ito ay walang nalalaman. Lack of knowledge. Walang nalalaman ng mga taong ito. Dito po sa chapter 44 ng Isaias, tignan natin yung nakasulat dito. Meron nakalagay dito ito po, babasahin ko Isaiah 44 verse 9. Walang kwentang tao ang mga gumagawa ng revolto at walang kabuluhan ng mga Diyos-Diyos ang kanilang pinapahalagahan. Mga bulag at tangal ang sumasamba sa mga ito, kaya sila'y mapapaya. O, 10. Walang idudulot na mabuti ang paggawa ng mga revolto para sambahin. 11. Tandaan ninyo, ang sumasamba sa mga ito, mapapaya lamang. Ang mga gumagawa nito'y tao lamang. Kaya't magsama-sama man sila at ako'y harapin, sila'y matatakot at mapapaya rin. Sino bang gumawa sa mga yan? Di ba tao po? Tama ang Biblia mo. Tao, skulptor, karpintero, manglililo. Anong sabi ng Biblia? Walang kwentang tao. Meron nakalagay pa rito yung pinagtistisan, ginamit sa pagluluto ng kanyang pagkain. At yung kabila, yung isang pirasong kahoy, ginawa niya nganyong tao at niluhod at sinamba. Hindi ba ganyan yan? Sige po, tingnan nyo po sa mga, especially dyan po sa Paiti, sa Laguna. Maraming gumagawa niya. Yung pinagtestisan, pinaglulutuan, yun. O, tingnan nyo Ang sabi rito, sa 17, ang natirang kahoy ay ginawa nga niyang Diyos na kanyang niluhuran at sinamba. Dumalangin siya sa rebulto, iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Anong tawag nila doon sa ginawang Diyos-Diyosan? Iligtas mo ako. Sabi ng Diyos, walang magagawa yan. Puntan natin yung Isaiah 45:20. Anong lagay dito? Sinabi ni Yahweh, hali kayong lahat ng mga natitirang buhay
mula sa lahat ng bansa. Kayong mga mangmang na nag, nagpapasan ng mga himayang kahoy at dumadalangin sa mga Diyos-Diyos na hindi makapagligtas. Hindi makapagligtas. Pero ano sabi dito sa 44:17? Ang natirang kahoy na ginawa nga niyang Diyos, small d po yung Diyos, na kanyang niluluuran at sinamba. Dumalangin siya sa rebulto. Iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Kita niyo po. Sabi ng Diyos, hindi ka kayang iligtas niyan. Pero yung dumadalangin sa imayno sa rebulto, iligtas mo ako. Meron kaming kapitbahay dito nang nasunog po yung kanila. Yung kanyang replika, nasunog. O, nailigtas ba sila ng replika sa sunog? Wala. Kapitbahay namin yun. After ng sunog, nakita ko yung replika, hindi pa nadurog eh. Pero uling na lang. O nailigtas ba yung sunog? Hindi. Nagdagulo nga kami nang wala sa pambumbero eh. Sa verse 16, ang ibang piraso ng kahoy ay ginagawang panggatong. Dito siya naghihiyaw ng karne at nasisiyan kumain nito. Kung nadarama niya ang init ng apoy, ay sinasabi niya ang ganito, salamat, hindi na ako giniginaw. Kita nyo? Yung po yung pinagtistisan ng kahoy. Ritaso. Pinanggagatong po sa pagluluto ng pagkain. Doon mismong gumagawa ng himayin. Hindi po kung may sabi niya, binasa ko lang po. Anong tawag nila doon sa rebultong ginawa o himayin? Iligtas mo ako, ikaw ang aking Diyos, sabi niya. Bakit? Naalala ko po nung araw, may mga replika dinala sa simbahan dahil yung isa po napakaganda yung damit. Iniipuwi po naman ng isa. Sabi ng may-ari, wag nyo munang ipuhin, sabi niya. Hindi pa nabibindisyonan ni Padre. Bakit? Ano bang pagkabinindisyon ba ni Padre? O pwede na ba siyang dalanginan? Kayo po. Kaya sabi ng may-ari, wag nyo muna. Kasi maganda yung damit eh. Nainggan niya yung katabi niya na iniimas na. Kaya sabi niya, antayin mo lang. O hindi pa siya nabibindisyonan ni Padre. Tandaan niyo po yan. O basa. Dito pa rin sa 44 ng Isaias. Punta naman tayo dito sa verse 20. Ang mga gumagawa nito ay parang kumakain ng abok. Lubusan niyang nailigaw ang kanyang maling paniwala. Maling paniwala pala ito, kaibigan. At mahirap ng hituwid. Yan, mahirap ng hituwid. Bakit? Nung araw, yung mga debotong ganyan, konti lang sila eh. Pero ngayon, lumobo ng lumobo. O, nangyayari yung sinabi ni Isaias, mahirap na silang hituwid. Kaya pag siniyaran mo sila ng salita ng Diyos tungkol sa ganyan, nagagalit pa. O tuloy. At hindi siya papayag na ang rebultong hawak niya ay hindi mga Diyos. Kita nyo? Mga Diyos ang turing nila dyan. O. Merong nagbibitbit
meron yung pinapasan. Alam niyo po, hindi naman sa, ako wala po akong personal na galit dyan dahil nanggaling din ako dyan eh. Nung bata po ako, talagang nagpo-posisyon din po ako. Mahilig din ako magbuhat ng mga rebultong kahoy. Masipag po ako sa ganyan nung araw sa aming probinsya. Pero nung lumaki na po ako at natuto ng magbasa ng Biblia, doon ko lang nalaman na yung mga ginagawa ko pala nung araw, wala palang kwenta. Walang kwenta. Alam niyo po, sabi ko, hindi po masama maging reliyoso. Kung tama ang sinusunod mo, kaibigan. Kailangan, Biblia ang nagiging batayan mo. Hindi yung kung ano-ano. Mahirap po yan. Isa lang po ang kaluluwa natin. Sa Biblia po, nakasulat ang impyerno at ang langit. Siyempre, sino pupunta sa langit? Natural yung sumusunod sa Diyos. Anong sabi ng Diyos? Panguli. Dito po sa Exodo chapter 20, ganitong mababasa. Verse 1. Ang lahat ng ito ay sinabi ng Diyos. O, kita nyo, sinabi ng Diyos. Punta tayo sa 4. Huwag kang gagawa ng imahen. O, ano ba yung imahen? Hindi ba yung rebulto? Ano mang nilalang nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. 5. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin. Sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanigbubuhing Diyos. Itinuturing mo Diyos ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Pero bakit nilalabag mo yung utos ng Diyos? Nagkakaroon ka ng rebulto o imahen o replika. Ayaw ng Diyos yan. Sino bang gumawa niyan? Hindi ba mga tao? Maliwanag, gawa ng kamay ng tao. Tapos sabihin nyo, naniniwala kayo sa Diyos. Kaya naniniwala kayo, nilalabag nyo naman ang salita ng Diyos. Dapat kung naniniwala kayo sa Diyos, huwag nyo labagin ang utos ng Diyos na huwag kayong gagawa o huwag kayong magkakaroon ng mga himahin o replika. Kaibigan, hindi pa po uli lahat. Ako, dati rin po akong mahilig magprosesyon nung araw. Nga po, sabi ko sa'yo, nung tumanda ako, nakakabasa na ako ng Biblia, nakakapag-share na ako. Doon ko nalaman, mali ang ginagawa ko, kaibigan. Salamat. Bago malang magpantay ang aking pa, nalaman ko yung katotohanan at iniwan ko yung mali at niyakap ko ang aral ng Diyos na ayon sa Biblia. Amen. God is good all the time. Ito po ang inyong kaibigan, Jesus Brother Manny Bautista. Sana meron kayong natutunan. Meron po akong hawak na Biblia. Kung may Biblia kayo, basahin niyo po yung mga binasa ko. Walang problema kung ito ang Biblia yan. Welcome po yan. Ano po, wala tayong personal na galit dyan. Wala. At hindi ako naninira ng reliyon. Kaya pinanood nga natin. At nagbasa tayo ng Biblia. Sige po, ito pong inyong kaibigan, Jesus Brother Manny Bautista. God bless us all. Nawad at na kayo ng video ito na nasa maayos na kalagayan. Thank you for watching. Bye-bye.